Isang magandang araw sa ating lahat at sa lahat po ng tagapakinig ng channel na ito. Dumulog po ako para magbahagi ng aking tunay na karanasan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Luisa. Isang tindera ng isda sa malaking pamilihan sa bayan ng Cavite. 31 anyos. Maglalabing 3 taon ng kasal sa aking asawa na si Benito. Hindi niya po tunay na pangalan. Isa po siyang company truck driver sa isang magandang kumpanya. Maayos naman ang kita niya at sapat ho sa 2 anak namin. Ngunit ang masayang pagsasama namin ay nabalutan ng malaking pagsubok at trahedya. Nang minsang magmaneho ito ng produkto nila at i-deliver niya sana. Hindi inaasahan nang aksidenteng biglang sumalpok ang minamaneho nitong truck sa kapwa niya truck driver rin sa highway. Agad namang dinala ito sa ospital at naging 50-50 ang buhay ng aking asawa. Nang dahil po doon, malaking gamutan ang gagastusin ng aking asawa sa ospital. Sinugot naman po ng kumpanya nito ang mga gastusin at pagpapagamot dito. Kaso lang, hindi ang aming pangangailangan na pang-araw-araw. Matagal-tagal pa rin kasi ang tulong na sinasabi ng kumpanya sa aming pamilya. Kaya naman todo sipag ang ginagawa ko sa pagtitinda sa palengke. At hindi lang po iyon ang nangyari sa pamilya ko. Nang bigla ang sabay na nagkasakit ang 2 anak namin sa hindi malamang dahilan. Kung dala ba ito ng init ng panahon ang dahilan ng kanilang labis na pagsusuka at pagtatae. Sa takot ko po na lumala ang nararamdaman ng aking mga anak, agad kong dinala ito sa ospital at halos maubos na ang makinita ko sa pagtitinda ng isda araw-araw sa gamutan ng 2 bata. Napabayaan ko na rin ang iba pa naming bayarin. Ngayon nga pong umaga, habang nagpapahinga ako, binulabog na lamang ako ng katok ng matandang landlord ng inuupahan naming bahay. Luisa! Luisa, lumabas ka nga yan saglit at kausapin mo ko. Sigaw ng matanda. Wala akong magawa kundi bumangon sa higaan kahit na pagod pa ako sa pagbabantay sa aking mga anak na nasa ospital at sa pag-aasikaso naman sa aking asawa na nabalian ng kamay at kasalukuyang nakabenta pa ang braso nito na inoperahan at nilagyan ng bakal. Binuksan ko ang pintuan. Mang George, kayo ho pala. Tuloy po kayo sa loob at nang makapag-almusal po muna tayo. Magalang na bungad ko sa matanda na hindi niya po tunay na pangalan. Pumasok ito at naupo. Napansin ko naman agad ang mata nitong nagnakaw ng tingin sa katawan ko. Napatakip na lang ako ng braso nang maalalang wala nga pala akong suot na pangilalim kapag ako'y natutulog. Bueno, Luisa, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kailangan ko na yung 3 buwan na renta nyo dito sa bahay. At kung hindi mo maibibigay sa akin to, mas mabuting magbalot-balot na kayo ng mga anak mo. Wika ng matanda, kasabay ng pagbabanta nito. Aligaga akong nagmakaawa sa matanda nang marinig yun. Naku naman, Manong George. Wag naman ho. Wala pa po kaming matutuluyan. Magbabayad naman po kami. Nagsabay-sabay lang talaga yung gastusin sa ospital ang aking asawa, pati na yung mga bata. Pagbigyan niyo pa po ako ng palugit, magbabayad naman ako . Pakiusap ko sa kanya. Kaso mukhang hindi ko siya mapapakiusapan. Palugit? Abay, 3 buwan na renta ng kulang mo. Malulugi naman ako sa mga gusto mo. Giit ng matanda. Alam ko naman sa sarili ko na kalabisan ang hiling ko. Pero umaasa ako na baka mapagbigyan niya man lang sana ako. Pasensya na po. Isa pa pong pagkakataon. Kung gusto niyo po, lahat ng gusto niyo gagawin ko. Ipaglalaba ko kayo o kahit ano pa pong iutos niya sa akin gagawin ko. Wika ko at desperada na talaga ako ng mga oras na iyon. Nakita ko ang pagngisi ng matanda. Mali yata ang sinabi ko. Lalong nagpakita ito ng ibang motibo sa kanyang mga mata.
Talaga ba, iha? Lahat ba ng naisin ko susundin mo? Kung sasabihin ko bang alisin mo yung suot mo sa harapan ko ngayon, gagawin mo ba? Wika ng matanda na kinabigla ko. Tumayo ako at tumalikod. O, di ba? Hindi mo kaya ang gusto ko. Kaya bukas na bukas, magbalot-balot na kayo ng gamit. At pagbalik ko, ayoko nang makikita kayo dito sa bahay ko. Liwanag ba? Mariing wika ng matanda at tumayo na rin sabay naglakad papaalis. Halos maluha ako habang tinatawag ko ang pangalan nito nang hindi na nag-isip pa. Mang George, sandali lang ho. Wika ko. O bakit? Tanong nito sabay pihit paharap sa akin. Doon na ako nagsimulang ilantad ang katawan ko sa harap ng matanda. Wala akong itinara na kahit isang suot. Habang nakatayo ako sa harapan niya, ay sumasabay ang agos ng aking mga luha. Unti-unti itong lumapit sa akin. Tuluyang dumapo ang pagsimoy ng ilong niya sa leeg ko. Halos mandiri ako sa kanya, kaso wala akong magawa dahil nangangailangan ako. Kung ano-anong pambabastos pa ang binulong niya sa akin ng mga sandaling yun. Gustuin ko man siyang sampalin sa mga pinagsasabi niya sa akin, ay nagpigil ako at baka mapalayas ako ng tuluyan sa bahay na ito. Sige iha, hindi ko na kayo paaalisin sa bahay ko. Sa isang kondisyon. Ani niya at binitin pa ang kanyang gustong sabihin. Ano ho bang kondisyon? Tanong ko. Simple lang naman iha. Tabihan mo ako sa kama. Sa bawat pagsasama natin, ay bayad ang upa niyo ng bahay. Kung matutuwa pa nga ako sa'yo, baka bigyan pa kita ng pera. Nakangising wika nito. Hindi ko alam kung papayag ako ng mga oras na yon. Hindi ako agad sumagot. Patuloy pa rin ang pagbagsak ng luha sa aking mga mata. Grabing kahiyan talaga ang nangyayari sa akin, lalo na kapag nalaman ito ng mga kapitbahay ko. Napakatanda na ni Manong George. Ang pagkakaalam ko, sabi sa akin ng asawa ko ay byudo na ito. Nasa 55 na ang matanda. Aalis na ako at pag-isipan mo yung alok ko. Hindi ka nalugi iha. Heto ang cellphone number ko. Tawagan mo lang ako kung saan tayo magkikita. Wika pa nito. Nang makaalis siya, ay halos maglupasay ako sa kakaiyak. Hindi ko gusto, pero wala na akong choice, lalo na't nadadagdagan ang gastusin sa ospital ng mga bata. Nang minsan galing ako sa ospital, tinapat ako ng doktor na baka tumagal pa ang asawa ko sa ospital at ang mga anak ko naman ay baka makalabas na rin. Pero gayon pa man, hindi pa rin ako dapat magpakasigurado dahil pag uwi nila ay may gamutan pa ring mangyayari. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko kung saan ako kukuha ng pera. Hanggang sa naalala ko nga ang alok ng matanda sa akin. Mula sa aking pantalon ay kinuha ko ang aking cellphone at agad dinayal ang numero niya. Agad naman tong sumagot sa akin. Magkita ho tayo. Ite-text ko ang address. Bungad na wika ko. Okay iha. Mabilis na sagot niya. Pinatay ko na ang tawag habang nanginginig ang aking kamay. Wala na po akong magagawa kundi kumapit sa patalim at patibong ng aming landlord. Nakasakay na ako ng taxi patungo sa lugar kung saan kami magkikita ni Manong George. Alam ko naman na may dala itong kotse dahil isa lang naman ang bahay namin sa maraming paupahan nito. Balita ko rin sa asawa ko na maagang tumigil sa pag-abroad ang matanda nang mabiyudo sa kanyang asawa. At isa lang ang aming bahay sa kanyang maraming paupahan na naipundar nito nang nasa ibang bansa pa lamang. Nasa tapat na ako ng simbahan ng Baklaran. Katatapos ko lang kasing magdasal at humiagad ng tawad rito sa magagawa ko pa lamang na kasalanan sa aking pamilya. Malayo pa lang, tanaw ko na ang sasakyan ng matanda. Isa itong color white na Toyota Fortuner. Naglakad ako papalapit sa sasakyan nito. At nang makita naman ako nito,
ay agad akong pinagbuksan ng pintuan. "Kanina ka pa?" tanong nito. "Hindi naman ho. Saan ho ba tayo pupunta ngayong 10 oras na ng gabi?" Patay mali siyang tanong ko, pero hindi naman ako tanga na hindi malaman kung saan nga ba niya ako dadalhin. Hindi ito sumagot, bagkus nag-drive lamang ito at tumigil sa Victoria Court. Ngayon pa lang ako makakapasok sa mga ganitong lugar. Hindi kasi namin kaya ng aking asawa at para sa akin, yung gagastusin namin rito ay para na lamang sa mga bata. Pagkatapak ko sa loob, nakayuko lamang ako dahil nahihiya ako sa mga pinaggagawa ko. Baka rin may makakita sa aming dalawa ni Mang George. Pagkatapos itong mag-check-in, nagtungo na kami ng elevator at doon pa lang hindi na napigilan ng matanda ang gigil sa akin. Panay halik at haplos na agad ang natanggap ko mula sa kanya. Pigil akong umiyak at gusto ko nilang mag-back out, pero alam kong kapag ginawa ko yun ay sa lansangan na kami pupulutin ng aking pamilya. Pagdating pa lang namin sa kwarto, agad niya akong hinagkan at sa puntong yun, naging malay na siyang babuyin ang pagkatao ko. Hanggang sa tuluyang pumagitan siya sa akin na para bang siya ang asawa ko. Aaminin ko, pakiramdam ko ng mga oras na yun ay napakarumi kong babae. Hindi ako nasiyahan man lang at puro pigil na iyak lang ang aking nagawa, buong magdamag kasama siya. Habang nahihimbing na itong natutulog dahil napagod, ako heto't gising na gising at humihikbi habang nagsisisi sa aking ginawa. Kaso kahit umiyak pa ako ng dugo at magsisi, huli na ang lahat. Ibinigay ko na ang sarili ko sa matanda, kapalit ng aking problema. Hinatid ako nito sa bahay. Sinadya kong magpaabot ng madaling araw para walang tsismosang makahuli sa amin. "Very good ka ngayon, iha. Eto ang pera. 5,000 yan sa ngayon. Sa susunod may dagdag pa yan." Masayang wika nito sabay abot ng pera sa akin. At halik pa sa labi ko. Gusto kong umiwas. Pero hindi ko magawa nang lumapat na ito ng tuluyan. "Sige ho," tipid na sagot ko. At nang makaalis na po siya, ay doon na ako umiyak ng umiyak. Hindi na yata ako napagod sa kakaiyak. Sukdulan na ang hinanakit sa aking pagkatao. Lumipas ang linggo. Na-discharge na ng tuluyan ang mga anak ko sa ospital. At heto, nagulat na lamang ako nang may dumating na pagkain at gamot sa bahay ko. Maya-maya lang, tumunog ang cellphone ko. At nang i-check ko ito, nabasa ko ang text ng matanda. Pinangalanan ko palang Gasul ang pangalan ng matanda sa telepono ko. "Iha, sana'y natuwa ka sa mga pinadala ko. Nandyan na rin ang mga gamot na kailangan ng mga anak mo. At kung kulang pa, sabihin mo lang." Laman ng text message niya sa akin. Hindi ko alam kung paano po niya nalaman ang mga gamot na kailangan ng aking mga anak. Nag-reply na lamang ako rito ng salamat. Naulit pa po ang aming pagkikita. Dinala naman niya ako sa Baguio at ilang araw kaming nag-stay ron. Hindi na nga po ako halos nakakapagtinda sa palengke. Mas malaki pa kasi ang binibigay ng matanda sa akin kumpara sa kita ko sa pagtitinda ng isda araw-araw. Masyado nang naging obsessed sa akin si Mang George at lahat ng gusto ko ay binibigay niya. Hanggang sa maputol rin ang aming ugnayan dahil nalaman ito ng aking anak na panganay at binalaan niya ako na kapag hindi raw ako tumigil o kapag hindi ko raw tinigil ang ginagawa kong kahihiyan, ay susumbong niya ako sa tatay niya na aking asawa. Aaminin ko po na napamahal na ako sa matanda at kahit papaano'y namimiss ko na rin siya. Hindi ko na po alam ang aking gagawin. Gulong-gulo ako sa aking sitwasyong kinakasadlakan. Naway mabigyan niyo ako ng magandang payo. Lubos na umaasa, Luisa.